So, marami siyang na-inspire amidst of being a layperson na ang isang laiko makaka-inspire ng ibang laiko para maging banal. Kakaiba yun. At ang nakakagulat pa dito, si Mother Teresa of Calcutta, nagdadasal sa kanya. Si Pope John Paul II, nagdadasal sa kanya. Si Pope Benedict, during nung nabubuhay pa siya, sinabihan ba naman sinabi niya doon sa bishop namin, bishop protector namin, si Bishop Comarica, "Oh, you have a great blessed in you. And I pray to him every day." Yung pala, kaya pala niya sinulat yung Sacramentum Caritatis, is a letter about the Eucharist. Binanggit ito si Blessed Ivan Mers together with Pier Giorgio. Pero nakapagtataka, ang huling binanggit, si Blessed Ivan. Yung pala yun. Nice. At ito nakakagulat. Si Blessed Carlo Acutis. Na, yung mother ni Blessed Carlo, na-meet ng postulator namin. Kasi akala nila, pag may relic ako ng santo, mas banal ako. Pag may relic ako ng santo, mas katoliko. Hindi ho. Ang mga relic, para sa lahat. Kaya nga may mga parish priest nagko-contact sa amin, nalalaman, o may parishioner ako, may mga relic, anong dapat gawin. Di, Father, sabihin mo, dalhin sa parokya. Or dalhin dito sa, may mga nag-donate na dito ng mga kamamatay lang ng lolo, lola, inibigay nila yung mga relic ng lolo at lola nila kasi naibigay ng isang pare, naibigay ng ganito. Dito na pinapamana para mas proper ang veneration. Yun nga nakalulungkot, no? Nagiging daan din pala ng kasalanan yung relic. At yun ang isang realidad na nangyayari nga sa Facebook, sa social media, na ang relic nagiging daan na ng kasalanan, kasamaan, no? Kaysa maging daan ng kabananan. Dami nagbebenta, third class, dami nagbebenta ng ganito. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to with Brother Dave. Thank you, Lord, in advance because we believe, Lord, that this will be a insightful, powerful, inspiring interview, especially about your relics, about Eucharist, at sa buhay ni Blessed Ivan Mers. Lord, today we humbly ask, Lord, for your guidance and for your protection. Cover us with your most precious blood and be with us today. Fill us with your Holy Spirit, especially sa Brother Dave. Bigyan niyo po siya ng wisdom, empower him today, that marami pong mga viewers na makapanood nito that will be inspired and touched by you. And we also ask for the intercession of our Blessed Mother, Saint Joseph, Terror of Demons, and Blessed Ivan Mers. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Welcome again, Dr. Dave De La Cruz sa ating program Storyang Katoliko. Diba? So, thank you for allowing us to visit again itong Blessed Ivan Mers Reliquarium. Itong, ilan ba lahat ng relics dito? Well, as of now, we have 1,700 plus. Wow. Na mga relics na nakapalibot from their first class relic galing sa katawan ng mga santo, from their clothes, mga ginamit nila. So, yeah, more than 1,000 na. But we still have more na being kept kasi hanggat maliit yung chapel natin, hindi pa natin mailalabas sa ibang mga relic. Wow. Di ba plano nyo lumipat pa sa mas malaki, no? Yeah, hopefully with the help of God's mercy and the generosity of the people. Kasi nga, noong August, binaha to. At di ba na-feature nga sa Rome Report, sa National Catholic Register na parang kakapagtaka yung chapel, binaha. Munti kang pa ako mamatay, di ba? So, nag-decide kami na maybe it's time na magkaroon ng malaking chapel kasi anyway, Jubilee year na, mag-25 years na ang Blessed Ivan Mers family. At the same time, preparation din para sa canonization ni Blessed Ivan Mers. Yeah. Pag naging santo siya, may chapel or church, hopefully, na dedicated sa kanya. Wow, looking forward dyan. Ayang, pag-pray natin. Yes. At pag-pray yan nating mga viewers. Amen. And for the record, lahat to authentic relic, ha? Oh yes, mamaya kasi pakikita natin yung mga certificate, no, para makita na authentic ang mga relics. No? Pero the best authenticity that we can give
no? Ginamit na sila halos lahat sa exorcism, sa deliverance, and yun, proven and tested lahat ng sinaniban, lahat ng mga infested na bahay, no? Tumakbo ang mga demonyo. Wow. Kasi let's tackle the elephant in the room, di ba? May mga ni-issue sa'yo na Yes. fake daw mga relic mo. Yeah, well, ang ano lang naman dyan, sagot ko lang yun sa kanila is, come here to the reliquarium. No? Tingnan nila, let them feel and let them see kung anong makita nila, and then we can prove to them. Ito yung certificate, ito yung proof of authenticity, no? And wala kami no judgment, no? We will not judge, no? Basta they come here as visitors, they come here as pilgrims, and we will embrace them, no? Kaya nga, we do not look at them as enemies, no? We look at them as our brothers and sisters. So, Wow, galing. siguro curious lang talaga sila, no? Pero yung curiosity nila siguro matutulungan natin yan kapag naipakita natin yung katotohanan. Tama. Yeah. Speaking of that, kasi si Brother Lors, alam ko nung nung bumalik na siya sa Katoliko, dito siya para nag-profess ng faith niya, and confession, kung naalala mo yun. Yes. Yun, naramdaman niya din yung parang holiness ng lugar. Yeah. And miracles do happen. Hindi lang yung siguro yung miracles na yung tulad ng ginagawa ni Jesus, pero yung ngayon, yung hostile wills, maitouch ni Lord to the saints, iba talaga yung sickness, talagang gumagaling. So talagang we can say that the relics are authentic, not because it has the certificate, but because it came really from the saints. And the Lord uses these relics to be His channel of blessing, healing, and miracles. Yeah, mamaya pag-usapan pa natin yung catechism about relics. Pero, di ba nabanggit mo din na may minsan may pumupunta dito mga witchcraft? Yes. Bakit? Well, the story, si Father Nomer ang nakakita. May tatlong babae doon parts na nakatingin at bumubunwagan na. So sabi ko, before, nung maliit pa lang to, may mga babae rin pumupunta dito, matatanda. And then every time they're being invited Same to come, people? Siguro, same group. Pag pinapapasok sila, hindi na. Tapos, anong ginagawa ninyo? Sinasagap lang namin ng energy nila. Energy na yun. No? And then, one time, nung may pumunta dito, no, talagang she entered the chapel. Tapos andyan lang siya sa may pintuan, hindi siya makapasok. Sabi, pasok ko kayo. Ayaw daw niya. And then it was only then that nung paglabas, sabi, taga saan pa ho kayo? Taga Tanay. Meron akong gamutan doon. Yung pala yun. So, doon ako nabinyagan. Talaga? Diba sa Tanay? Oo nga, kinabahan tuloy ako sa iyo. Yes. Disgrasya ako. Yes, diba? So, kaya nga, even nung namatay si Father Nomer, I can still remember, no? Naggrabe yung mga elementals niya doon sa side na yun. Sa Tanay area, lalo rin sa Marilaki ba yun tawag nila. Kasi I can still remember the story of Father Nomer parts. Marami dito mga nanggagamot, marami dito mga occult practices. Kasi parte yun ng kanilang kultura. Pero yun nga lang, mukhang they know what the relics are. So, mukha daw sila ng energy. Pero hindi siya makapasok. Wow. So, doon makikita na authentic yung... Yeah, I think that pinipigilan sila ng mga santo, no? Na wag kayong gagawa ng masama dito. That's why talagang bantay sarado kami sa chapel, bantay sarado yung mga relics at ang Blessed Sacrament para hindi ma-desecrate, no, ng mga tao na tulad nito. So talagang dadayo pa sila dito, no? From Tanay pa. Yeah, that's like they go to Quiapo, di ba? Yung mga nagbebenta doon ng mga occult items. Kasi talagang wala That's the reality of our faith na ang kasamaan at ang kakabutihan talagang naglalaban yan kahit close encounter pa, no? Na talagang di na sila tine-check nila na kaya ba namin. Yeah. And baka may mga nagtatanong bakit kita tinatawag na Dr. Dave. Ano ka ba, doktor ng tao? Gusto ko nga sana. Pero hindi po, ako po ay nakapagtapos. Una,
ng Doctor of Philosophy, major in Religious Education. Oo. Tapos yung second doctorate ko naman ay Theology, no, major naman in Ministry. So 2 doctorates po ang hawak ko. Dahil this is part of my academic credentials dahil tayo nagtuturo po sa mga colleges at university. Until now, no? Until now, 17 years. of Wow. teaching. Tapos meron ka pang mga ganitong ministry. Yes. Di ba this is a private oratorium? Tama, no? Yeah, well, the Reliquarium is Reliquarium. private. Is under a private association of Christ Faithful. That is the canon law. Our bishop protector is from Banjaluka, kung saan ipinanganak mismo si Blessed Ivan Mers. So when we came here, 2003, tapos I got my appointment as the vice postulator. I just celebrated my 17 years, tama ba? As vice postulator no March 19. Galing. So, naging parang branch na ito ng Croatia for the promotion of Blessed Ivan Mers. So, private association kami by canon law, but the chapel, even if it is under a private association, it is open for the public. Yeah. So that's why we have a mass every Sunday at 3 o'clock in the afternoon para to accommodate people. Kasi pilgrim chapel. No? Talagang even yung Marikina City, pinopromote siya as one of the pilgrim spots and tourist spots of Marikina. Tama, magle-Lent na. Yes, opo. Kaya recently, we just welcome 2-3 groups, more than hundreds of people come here, no, to see the relics and also to venerate yung mga relics ni Jesus Christ. Yeah. And paano nangyari? Ikaw ay vice postulator ni Blessed Ivan Mers. Di ba sa Croatian? Yes. So, bakit ikaw nag-handle, brother? Well, 2003, 4, 5, I was studying in Bukidnon, studying liturgy sa Malay-Balay under the Paul VI Institute of Liturgy kay Father Anscar Tupongko. I first met Blessed Ivan kasi meron kaming assignment na yung sa liturgical renewal of Vatican II to find significant persons on liturgy. And lo and behold, nag-type lang ako ng, I can still remember, liturgical renewal plus significant persons. Ganun lang yan, no? And then here comes the first search was Blessed Ivan Mers. So, sino kaya itong Ivan Mers na ito? And I opened it, I saw that he was really the promoter of liturgical renewal sa Croatia. I told Father Ansgar, Father, meron po akong nakita, ganito, ganyan. Oh, good, you research about him. So, nag-contact na ako sa, that time, postulator, and then he was surprised that from the Philippines, someone will be interested with Blessed Ivan Mers. Sabi ko, sino kaya to, no? At nagkaroon na kami ng close contact, then nagkaroon na ng friendship, to the point na pinapunta na niya ako ng Rome at Croatia to meet me personally, to show me the process of canonization, the process of the beatification, mga ginamit ni Blessed Ivan Mers, mga tinira, kung sa tumira, sa stay. A year after, to March 19, 2008, ayun, may appointment na ako as vice postulator. Hindi ko pa nalaman yan kasi it was in the Diocese of Cubao. I was still working that time. Pag-akyat ko sa Obispado de Cubao, kinukongratulate na ako nila Kuya Benny, ng mga taga-pastoral office. Kasi, narinig namin yung pangalan mo. Bakit po? Ikaw na pala yung may appointment ka pala sa Rome na ikaw yung vice postulator. Doon ko lang nalaman na vice postulator na pala ako. Hindi ka man lang tinanong? I was offered, but I said, well, it depends on them. It depends on you kasi mahabang process yan. You need the approval of the bishop, you need the approval of the Holy See. And yeah, appoint na ako after that. So since March 19, 2008 until now, I still work as the vice postulator of Blessed Ivan Mers. Para kami mga lawyer na nagde-defend sa Vatican na dapat maging santo si Blessed Ivan Mers. Yeah. And ano yung pwede namin matutunan kay Blessed Ivan Mers? Well, si Blessed Ivan Mers kasi, unlike other blessed and saints, lay person din siya tulad natin. Pero, nakapagtataka, lay person,
Pero grabe yung pagmamahal niya kay Mm. Jesus at sa simbahan niya. Mm. To the point that he made a vow of chastity. Lay person na, nag-private vow of chastity. Wow. Until marriage or until death pa. Eh, hindi siya nakapag-asawa kasi 32 years old, namatay na siya. Para siyang si Saint Joseph. Yes. Mm. So, and then, just imagine, so, lay person, may vow of chastity, World War I veteran. Ah, Yes. lumaban siya. Lumabas siya sa World War I under Austrian side. At ang that time, that the King of Austria was Blessed Charles of Austria. So, just imagine mga connection, blessed, no? Tapos, after that, after World War I, so, nag-aral na siya ng philosophy, Mm. aral sa theology sa Catholic Institute in France, in Paris. And then, he started his work as a teacher Mm. in the university, particularly in the minor seminary of the Archdiocese of Croatia or Zagreb. Oh. And there, he met these young people, young men who would like to Mm. become priests. One of them will be a cardinal and a blessed martyr, si Cardinal Aloysius Stepinac, no? Oh. Na minartyr ng communist, Yeah, that yeah. time. Yun ba yung bata? Ito yung cardinal na Ay, hindi. Iba iba po. pa yun, no? Oo. Tapos si Venerable Maria Stankovic. And then, during his lifetime, ang ginawa niya talaga is to form and educate young people. Mm. At mula doon sa mga kabataan na yon, doon nagbula yung pare, Mm. mga madre, presidente ng Croatia. Yes, no? So, marami siyang na-inspire amidst of being a lay person. Na ang isang laiko, makaka-inspire na ibang laiko para maging banal. Kakaiba yun. Oh. At ang nakakagulat pa dito, si Mother Teresa of Calcutta, nagdadasal sa kanya. Si Pope John Paul II, nagdadasal sa kanya. Mm. Si Pope Benedict, nung nabubuhay pa siya, sinabi niya doon sa bishop namin, bishop protector namin, si Bishop Camarica, oh, you have a great blessed in you. And I pray to him every day. Yung pala, kaya pala niya, sinulat yung Sacramentum Caritatis, a letter about the Eucharist. Binanggit si Blessed Ivan Mars together with Pier Giorgio. Pero nakapagtataka, ang huling binanggit, si Blessed Ivan. Oh. Yung pala yun. Nice. At ito nakakagulat. Oh. Si Blessed Carlo Acutis. Na yung mother ni Blessed Carlo na-meet ng postulator namin. Kasi gumagawa siya ng exhibit about the Eucharistic miracles. And nakalimutan ni Blessed Carlo yung Croatia. Mm. So, our postulator helped Blessed Carlo. Buhay pa si Blessed Carlo nun Tinulungan niya yung article, yung picture. At alam mo, nagulat kami. Kasama doon sa ginawa ni Blessed Carlo, yung picture ni Blessed Ivan Mers. Describing kasi merong... Eucharistic miracle. Yes. Tapos, doon sa church na yon, Oh. may painting ng Last Supper. Oh. Di ba normal ang Last Supper nakahiga Yeah. si Saint John the Beloved. Oh. Dito, si Blessed Ivan Mers. And Carlo Acutis, I believe that he was surprised seeing that picture. And it was through our postulator, Father Bosidar, that he met Blessed Ivan Mers. So, konektado sila. Ngayon, sabi ko, hoy, Blessed Ivan, Ivan, lahat ng mga estudyante mo naging santo na, ikaw na lang naiwan. O, diba? So, well, we promote him to be a saint kasi kung sasummarize natin yung spirituality ni Blessed Ivan, ang ginawa naman niya talaga is, of course, yung love and fidelity to the Pope. Grabe yung pagmamahal niya kay Pope. Yung education, formation of the youth, promotion of liturgical renewal, and the vow of chastity. No? Amidst of being a lay person. At naniniwala siya na ang dapat maging ugat lagi ng isang laiko na gustong maglingkod sa ating simbahan, tatlo daw. Eucharist, siyempre. Ang misa, araw-araw siya nagsisimba. Apostolate, meaning you share your skills, you share your talents. Si Blessed Ivan Mers, gulat ako, professor, doktor. No? Doctor of ano siya? Doctor philosophy. Pares kayo. Pares kami. Pero buhay pa naman ako. No? 32 years old sa namatay. Ako 14 eh. So, tapos, doktor siya. Pero, nung nakita namin yung kanyang bank account,
Kasi siyempre may kita. Mm. Bakit parang walang laman? Mm. Yung pala, almost all of his income, ibinibigay niya sa mga may hirap. Pero kumikita ba siya ng malaki? Kumikita kasi professor siya, doctor siya ng philosophy. 'Di ba? Pero iginagamit niya ito sa apostolate niya. Bakit? Nice. Okay lang. Kasi yung pangatlo daw na tinuturo niya is sacrifice. Mm. So, itong tatlong ito, Eucharist, Apostolate, Sacrifice, siya mismo gumawa nito. Mm. Na ang laiko, kung nais mo maglingkod sa Diyos, itong tatandaan mo lagi. Kaya hindi ka pwedeng aarte-arte. At parte doon, yung suffering. Yung suffering niya. So, kakaiba si Blessed Ivan. Hindi nga siya masyado kilala ng Pilipino. Yan, hindi pa sa gaano kilala. Kaya ito ang trabaho namin ngayon. Pakilala natin siya. Lalo-lalo na ngayon that we are working kasi kakasubmit na ng second miracle for his canonization. We are having this signature campaign. Unti-unti nakikilala na siya. At amat gugulat ka pa dito, may ibang pumipirma, ay, kilala ko ito eh. Saan niyo ko nakilala? Sa kay Brother Adrian Milag. Fans. Kilala mo namin ito sa yung kapuso mo, Jessica. So, kilala mo. Okay, Kuya Kim. Yeah, kay Kuya Kim. Tapos sa iba naman, nung nasa Gateway Mall po, ibig sabihin pala, may mga nakakakilala na kay Blessed Ivan, may mga nagdadasal na sa kanya, pero tahimik. Ako mismo. So, kita-kita ko talaga yung humility. Yes. Sabi ko, hoy, Blessed Ivan, pagod na kami mag-promote sa'yo. Maging santo ka naman. Pero doon mo makikita talaga yung humility ng isang santong ito na okay na yung mga estudyante ko mauna. Di ba ganoon naman yung teacher, di ba? Basta yung mga estudyante ko okay. Yeah. Pero sabi ko, no, it's time for you naman to become a saint. Shine. Yeah, time to shine. Yeah? Kasi the more that he will become a saint, the more people will get to know him. Yeah. And with his so many writings, ang dami yan sinulat tungkol sa theology, sa philosophy. Sabi nga ng aming Bishop Protector, that after he be canonized, that's work for him to become a doctor of the church. Galing. Hopefully, the first layman. Kasi yung laywoman, si St. Catherine of Siena na eh. Ito, layman of a modern time. Wow. Diba? Pero sabi mo, naging professor din siya ni Pope Benedict? Well, Pope Benedict read all of his work. Pero hindi personally naging... Hindi pa personal kasi mas matanda si Blessed Ivan. Pero, laging inaano ni Pope Benedict, I pray to him every day. So, ibig sabihin, may impact si Blessed Ivan sa Pope. Influence. Yeah. Kasi yun yung pinakamatalinong Pope eh. Yes. And at the same time, during that time, Austro-Hungarian War, World War I, buhay na siya ata si Pope Benedict. Hindi pa naman. World War II pala si Pope Benedict, no? Pero, I'm sure because Blessed Ivan can speak German, some of his writings are in German. One of the writings could be read by Pope Benedict. That brought him to have this devotion to him. Kaya pala nagtataka ako, 2008, 2007, I was in Rome. Dala ko yung picture ni Blessed Ivan eh, kasi dadaan si Pope Benedict. Talagang tinignan niya. Binilis pa niya yung picture na nandito sa relikwaryo. Kaya pala yung... Nasaan dyan? Sa may relic niya. Sabi ko, kaya pala, dinignan niya. Kasi, so during that time, hindi ka pa aware? Hindi ako aware. Kaya doon pala sa parang okay, grabe yung devotion ni Pope Benedict. Doon ko na ngayon nakilala. Kaya pala yung love ni Pope Benedict sa Eucharist, yung love niya sa liturgy, tulad kay Blessed Ivan Mers. Diba? Well, of course, we all know that he was also influenced by other great theologians, pero telling the bishop, he prayed to him every day. That is something. Diba? Ako nga, napipray ako sa kanya araw-araw eh. Ibig sabihin, kilala ko siya. Yeah, hindi pa ba umiiyak? Hindi pa eh. Practice pa namin. Mga ali dyan. Konti pa. Pero, ano yung unang miracle niya, brother? Ang unang miracle niya is through Anika. Isa sang sa Croatia. Batang babae na may sakit ng tuberculosis. Sa Croatia. Na hindi pa nagagawa yung cure that time. Tagal na. Yeah, tagal na. And then,
Nagdasal sa kay Blessed Ivan 9 months, for 9 days pala, novena 9 days. Pagbalik niya ng 9th day, sabi ng doktor, anong ginawa mo sa sarili? Bakit po? You're cleared. Wow. Takbo siya ngayon sa mga pare, telling that he was healed, cured by Blessed Ivan. Kaya nga, we invoke him as patron of those who have lung illnesses. No? Pero namatay siya sa meningitis. Binunutan ng iba. Kaya we promote him also as patron for dental illnesses. So, ngayon, yung second miracle is confidential pass o hopefully confidential. Saan nangyari yan? Croatia rin. Croatia. Pero dito sa Pilipinas, meron kang mga records. We have a lot of records. We submitted 3 alleged miracles. So, una, yung pagkapanganak ng isang baby, sabi kasi yung nanay ay diabetic, maraming complications, and the doctor said that, ba't ka pa nagbuntis? Mamamatay din naman yung bata. Sabi nung lola, punta tayo sa reliquarium. You pray to Blessed Ivan Merce. Mamatay kung mamatay, pero we pray. Sabi, pag binuhay mo ang anak ko, ipapangalan namin sa sayo. Nice. So, nung ipinanganak, nagulat kami, akala namin Ivan lang ipapangalan. Ivan Merce talaga first name. Ivan Merce ang first name niya. Wow. So sabi ko, wow, that's a proof that there's a miracle. So, second, baby din. Hindi makarinig. As in, sinabi na ng doctor, hindi siya makakarinig kasi sarado ang kanyang eardrums. Yung na-check na nung Pa-check na lahat. pagpakapanganak. Yes, tinanong ko yun siya one time. Pwede ba yun? Tapos, and then, here comes, pumunta sila, we prayed for the baby, nilagyan namin ng healing oil ni Blessed Ivan. Kasi yung healing oil, ito yung pinaglubugan namin ng buto ni Blessed Ivan. After how many months, bumalik sila kasi sila yung naglilinis ng aircon eh. Nagkwento yung tatay at nanay. Brother, thank you kasi yung anak ko nakakarinig na. Talaga? So, tinawag yung baby. Ang pangalan ng baby, naniwala ko, Dave. Dave? Tumitingin na. Ibig sabihin, nakakarinig na. So, we submit again this alleged miracle. So, yung pangatlo, isang pari naman nagdasal kasi mamamatay na yung matanda daw. Asking for anointing, pero parang si Father parang biglang tinamad. So, nagdasal sa kay Blessed Ivan. Sabi, Blessed Ivan, kung totoo ka, pakibuhay pa nga ito nga. Ikaw nang bahala doon sa matanda. After 1 week, nagpakita yung anak. Nagsabi, condolence ha. Ano po, Father? Buhay pa ho ang aming, yung tatay namin. Kaya talaga, opo, nung araw po mismo yun, gumaling ho siya. Wow. And this priest, Monsignor, we told him, Monsignor, you write the testimony. Taga saan yan? Taga Pampanga. So, these are little miracles here in the Philippines na talagang grabe, no? Marami pang miracles sa iba na, or answered prayers, no? Normally, exam, marami pumapasa sa kanya, mga bar exam, board exam, love life. Love life. Ako lang talaga hindi na pagmilago. Love life. And then, paghingi ng baby. But more on sa babies. No? Talaga? Yeah, more on babies. Love na love niya ang mga baby kasi nag-iisang anak lang siya ng magulang niya eh. Only child. Only child. So talagang he loves those parents who ask for babies. No? Galing. Kaya, right now, di ba may relica dito ni Ivan nung niya? Yung thumb niya, yung buto ng kanyang thumb, buto sa kanyang rib, hair, wood from the coffin, damit, yung necktie niya mismo, pati yung libro niya, handwriting niya. No? So, hopefully, pag nakaano na si Blessed Ivan, makahingi tayo na mas bigger relic from him na mai-enshrine natin sa bagong reliquarium. Wow, galing. So, ano bang process niya ngayon for canonization? Right now, we have this second miracle. We already submitted it to the dicastery for the causes of saints. Ngayon, it will take us 2 more years. Kasi siyempre, investigation, lahat. So right now, the cause for canonization here in the Philippines
is having a signature campaign to Pope Francis, asking Pope Francis to talk to the dicastery na madaliin yung investigation, and at the same time to canonize Blessed Ivan in this year of hope, in this Jubilee year of hope. So until now, we almost have thousand signatures, no, from different parts of the Philippines. Yun nga, nagulat ako. Ganito nakadami ang deboto ni Blessed Ivan. Galing. Diba? So just imagine, no? Kaya hopefully we can witness his canonization soon. That's why we need to pray. Let's do all our human efforts, and then we leave to God the divine intervention for his canonization. Yeah. Ang dami niya kinakanonize ngayon, di ba? Yes. Si Blessed Bartolo Longo. Longo, lay person, third lay Dominican, another third order Franciscan. Puro mga lay. Si Pier Giorgio, Dominican din, lay Dominican, no? Carlo Cutis. No, sabi ko baka pwede pang isa si Blessed Ivan. Who knows, diba? Yeah. And marami nagtatanong bakit parang dito sa Pilipinas parang tagal ng yung mga lineup ng mga saint natin. Hindi na nasundan sila Saint San Lorenzo, si Pedro Calungsod. Ba't ganun? Well, hindi kasi madali ang cost for canonization. The paperwork, the financial aspect, mahirap eh. Pero, thanks be to God, after Lorenzo and Pedro Calungsod, we have Blessed Jose Maria of Manila. Hindi nga lang sikat, no? He was Spanish-born sa dito, sa Manila, na nag-Franciscan. Pero di Pilipino. 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 Kasi dito sa pinanganak eh. Okay. Tapos, yun nga lang, minartyred siya sa Spain. Blessed Jose Maria of Manila. No? Kasi taga Manila talaga siya. And then Blessed Justo Takayama, yung Japanese samurai na namatay sa Paco, Manila. No? So at least may dalawa na. Pero for the candidates of saints, ang dami na natin. Yun nga lang, again, we can do all the human efforts, yung human intervention, gagawin natin lahat yan. Promotion, prayer. But at the end of the day, si Lord pa rin ang may huling say. Yeah. Siya pa rin may huli. Kasi it depends now on the merits of the candidate for sainthood. So, basta ang mahalaga, lahat nagawa natin, papasados na natin ito. Yeah. Marami rin nagtatanong, ano ba yung mga pinagagawa niyong Katoliko? Nag-iimbento kayo ng mga banal-banal na? Well, hindi naman talaga sa invento kasi si Jesus mismo pinamimili siya ng mga taong banal eh. O hindi nga taong banal. Taong makasalanan na gagawin niyang banal. Di ba? Mga prophets, mga kings, di ba? Pero, yun nga, these are our friends. These are our brothers and sisters in faith. Na kapag tinawag mo sila, hindi ka nila pwedeng hindihan kasi kapatid ka nila eh. At si Jesus, no, nakakatuwa na ito yung pruweba na hindi niya tayo pinababayaan. That He gives us continuously people who can inspire us to follow Him. Yeah. Kasi mahirap kayo sumunod kay Jesus. Diba? Pero, masaya. Yes, right. Mahirap, pero worth it. Amen. Pero sila yung unang magsasabi na correct kayo dyan, no? Kasi sila talaga ang pruweba na kapag sumunod ka pala kay Jesus, ito yung reward mo. Maging santo ka. Yeah, di ba yung mga martyr nga nun, di ba? First martyr, si Stephen. Yes. Di ba they have this joyful death? Di ba? Para magpakamatay sila, nasundan yung yapak. Yung mga apostles na dating duwag, biglang naging matapang. Di ba? Diba? Kaya masarap mamatay at masaya mamatay para kay Lord. Worth it. Huwag mo na ngayon. Volunteer na ba? May volunteer na audience na. Pero, di ba? Pero ako, it's my prayer. Prayer mo mag-martyr? Lord, I want to die for you. Parang Father Rowel Gallardo ba yan? Ready ako. Wag lang ngayon. Kung bukas siguro pwede. Yeah, that's my prayer. To die for the Lord. Hindi ko nga alam kung paano. Pero basta ready tayo dyan.
Pero paano ka sigurado na itong mga scene na to nasa langit na? Baka magkamali ang simbahan sa pagkaka-canonize, di ba? Well, that's the purpose of the miracles. Hmm. Kaya nga, we pray to God to to raise these people sa altars para maging blessed or saint. Hmm. Ngayon, si God, ang gagawin niya dyan, gagamitin niya yan para magbigay ng miracle. Maybe healing or blessing. So, if the church proves that or approve the alleged miracle to the intercession of the saint, ibig sabihin, malapit kay Lord to. Hmm. Kaya ang mahalaga yung mga, di ba, for example, pag pumunta ka sa mga simbahan, may sa mga shrine, basilica, may answered prayer, petition, di ba, mga ganon. Yeah. Kaya dapat ang mga Pilipino mahilig magsulat ng kanilang answered prayer para magpasalamat. Ayun nga lang, mahina ang mga Pilipino sa ganyan kasi ina-answered prayer, nakakalimutan magsulat. No? Nag-enjoy na sila. Yun ang sakit ng Pilipino. Kaya minsan, matagal maging santo yung kandidato natin kasi tamad magsulat eh. May amnesia. May amnesia. Kaya recently, there was one sister, I prayed to her foundress. Blessed na rin. No? And yung sister na na-aksidente, nahulog sa motorsiklo, grabe yung injury sa ulo, hindi na operahan. Buhay pa. At normal. Di ba pag malakas ang impact ng mo, dapat may damages. Oo. Nagsulat ako sa superior general nila. Telling them na, I can vouch to the answered prayer, to the intercession of this blessed, your foundress. Pero may damage siya. Walang. Normal sa. Kahit walang galos. May galos, pero walang, di ba normal pag ganyan, yung brain yung may mamuong dugo, wala eh, hindi na nga inoperahan, nakuha sa gamot. Galing. Oh. So, miracles do happen. Yung nga na kasi baka mamaya miracles natin na hinahanap, mga imposible na si Jesus lang makagagawa. Bumuhay ng patay. Yan. Pero, nothing is impossible. Di ba? Yan di mangyari kasi may mga ibang santo. Ganun ang miracle nila, yung mamamatay na pero biglang nabuhay. Paano ba ulit yung process ng sa sainthood, di ba? Servant of God, paano yung pagkasunod-sunod yan? Yeah. Ang isang tao, any Catholic na namuhay ng banal, na naniniwala tayong nabuhay ng banal, after their death, we will wait for 5 years. Okay, 5 years. Siyempre, nagluluksa pa yung family. So, within 5 years, after 5 years, dapat may grupo ng mga either friends or nakakilala sa kanya na magpapatunay na siya ay banal. Ang tawag natin doon, actor. Actor. So, yung actor, yung grupong yon ang magpepetisyon sa obispo kung saan namatay yung kanilang candidate na i-open ang investigation for the cause of canonization and beatification ng katao ito. So si actor, mamimili ng postulator. Si postulator or vice postulator, kami yung parang lawyer. Kami researcher, kami mag-defend, lahat-lahat. So after that, the bishop will ask the approval of the CBCP or the Conference of Bishops ng Vatican para i-open yung cause for canonization. Kapag na-open na yan, so mag-i-investigate na. Si postulator, with his vice postulators, with the actors, they will investigate, gather all the data, gather all the evidences that itong taong tayo namuhay ng banal. Kapag yun ay nakompleto, siyempre may prayer yan, ask mo na yung mga tao, mag-pray na kayo, baka mamaya may miracle na mangyari sa inyo. At kapag may miracle, isasama yun sa report. So, isasabit to sa Vatican, buhay, mga works, testimony, etc. If the Vatican sees that this candidate deserves to become a saint, magbibigay na ng title na venerable. No? So, venerable. So, sa Pilipinas, ang dami natin venerable. No? And then, after venerable, patuloy ang investigation, patuloy ang paghahanap ng milagro. Kapag meron ng alleged miracle, meron ng tinatawag na medical investigation. So, kailangan yung doktor ready.
kailangan yung mga witnesses at talaga nagdasal to tayo sa isang kandidato ng santo. Kapag na-approve, beatification. Then another miracle, canonization. Pero pag martyr, tulad ni Father Roel Gallardo, makita lang ang kanyang tinatawag nating testimony o yung decree of martyrdom. Ibig sabihin, napatunayan na namatay siya para sa pananampalataya at para sa Diyos. Yung una, yung beatification, walang miracle. Automatic, Blessed na siya. blessed yun. Ah. And then, after being blessed, doon maghahanap na isang miracle for the martyr. Mas Nice. madaling maging blessed pag martyr ka. Oo. So, Pero servant of God na siya, no? servant of God na si Father Roel. Mm. So, ibig sabihin, open ang kanyang cause for canonization and beatification. Wow. So, matagal din pala ang process ng... Sobra. Pero may mga saint na parang ang bilis, no? Like Kasi, si John Paul. John Paul, because Mother Teresa. many of us know them when they were still alive. Pero pag matagal na yung santo at matagal na nabuhay, ang hirap na naman patunayan kung banal ito o hindi. Tama? Parang si Pier Giorgio, bata pa, marami pang buhay na mga na kaibigan. Si Blessed Carlo Acutis, di ba? So, pag buhay pa yung mga witnesses, mas madaling maging santo. Kaya ako mauuna, ha? Witness po. Pero may nabanggit ka sa akin, di ba meron yung Pope during the time sa Battle of Lepanto, hindi pa siya kahit ano siya. Ngayon si Saint Pius V. Oo. Well, saint na siya. Saint na siya. Oo nga, saint na siya. Pero, ano mang kwento nun? Nakalimutan ko. Pero, Meron saint na. Parang may nabanggit ka may isang Pope na hindi pa saint eh. Na. Si ano? Yeah. Yun, di ba ano yun, nakalimutan ko. Basta, may isa na may nalaala ako, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Bakit kaya pag ganun? Well, kasi wala nang witnesses eh. Nagmataya na. Yeah. Di ba, for example, mag-open ka ng cause for canonization ng mga 1800s pa na buhay, ang hirap na naman patunayan ang kabanalan nun. Di ba? So hanggat maaga pa, ipa-open Yeah. Ayun nga lang, ang daming mga diocese sa Pilipinas, they know that they have candidates for sainthood, but they are afraid to start because they know the financial obligation and the work. That's the reason why we build the reliquarium. That's the reason why we have the cause for canonization of Blessed Evangelist in the Philippines. We will help these bishops, these dioceses, to open the cause for canonization. And that's my work. Not only as Vice President of Blessed Evan, but I can also serve as postulator of other causes for saints because of my training, my studies. Wow. At sabi nila, magkano ka agad eh? Magkano ba? Wala akong sinisingil. Bigyan niyo lang ako ng tao, bigyan niyo ako ng office, bigyan niyo ako ng mga magtatrabaho. I can do it. Nice. Kasi we need more saints. Ang dami mga banal na tao. I know one from Pampanga, yung altar server. Kinawento ng professor namin sa liturgy. Ang ganda ng buhay. Altar server, namatay ng banal. May narinig ako Villafuerte. May mga Villafuerte. Hindi ko alam Hindi ko pa nakikilala. Kaya siguro kung may makapanood doon, pakilala sa amin. Baka may nag-message siya para siya doktor daw na namatay ng banal. Kaya mas ang mahalaga dyan, may mga taong magsasaksi, tatayon saksi sa kabanalan ng taong ito. Kapag meron kami yan, tawagan niyo ako, gawin niya kagad natin cause for canonization. Meron na. Pero dapat, ano natin obligation? Siyempre, talagang mapapagod tayo dyan, magre-research tayo dyan. Pero, masaya. Wow, yeah. Kasi, just imagine, no, magkakaroon tayo ng mga bagong santo. Yung kay si Venerable Fulton Sheen, anong issue sa kanya? Kasi si Fulton Sheen more on civil issues na yan. Kaya hindi pa makatuloy-tuloy yung kaya. So, di ba nagtalo yung dalawang diocese, itatago yung katawan. So right now, suspended ang ceremony of beatification. But the miracle has already been approved. So, well, philosophically,
Fulton Sheen is already a blessed. Yeah. Tsaka ang dami yung message niya is very relevant today at para siyang propeta. Yes, yes. Yun nga lang, hindi pa nagagawa yung right of canonization kasi nga they need to settle some issues in the civil authorities. Parang may naririnig ako, parang daming atake sa ano niya, di ba? May mga lumalabas pa na reklamo. Yes, yes. Yeah, we need to pray. That's the devil's work. Kasi isipin mo, ang daming napabanal ni Venerable Fulton Sheen. Ang dami niya naligtas sa kaluluwa. Sino ang demonyo matutuwa doon? Inaatake yung character niya. Yes, dito, ang dami namin, the devil really attacks us every day. Every time. Yeah. Pero laban lang. Laban lang. Tama. And di ba, Brother Dave, ang pagiging saint, hindi yung confirmation ng simbahan na na-canonize, na-recognize as saint. Pero naniniwala tayo na meron din mga banal na hindi kilala sa langit. That's the reason why we have November 1. No? May mga canonized, may mga pre-canonization na santo, tuloy mga early martyrs. Sa sobrang dami, more than 10,000 na eh. No? So, hindi na natin sila makilala. So, that's why we need to celebrate November 1. Right. No? Pero, yung mga kamag-anak natin na yumao, we celebrate them on November 2. No? So, ang November 1 ay all saints na canonized or pre-canonized kasi recently naman yung canonization. Diba? So, yan. Sila yung mga unknown saints. No? Yeah. Like yung mga nung unang mga naging apostles ni Jesus, no? Di ba? Hindi na makilala yun. Yes, yung mga unang disciples. O kaya yung mga, di ba yung mga dati, yung follower niya. Yung calendar ng mga Chinese, yung mga santo na hindi mo pangalan, Santa Tekla, mga ganun. Santa Agapit, San Agapito, mga ganun. Pero santo pa rin sila. They're still saints. Pero wala na sila sa general, ang tawag natin, general calendar of the church na celebrate natin yung fiesta. Pwede pa rin naman para sa Saint Philomena, di ba? Wala sa liturgical calendar pero yung mga deboto, they celebrate her August 11. Pwede pa rin. Yeah, naalala ko yung dating presidente, Saint Rodrigo daw siya. How I wish. Pero, if he will change, why not? All of us are called to be saints. Alam mo si Saint Constantine nga eh. At the deathbed, dun lang siya nagpabinyag. Di naging santo. Constantine yung anak ni Saint Elena. Oo. Iyan ba yung binabatikos na nag-invento daw ng Katoliko? Di ba yung mga pero santo siya. Diba? Nice. And Brother Dave, meron kang bago libro ngayon na yes. Na sinulat, 'di ba, yung We Give You Praise. Ayan, yes. Catechesis on Eucharistic Prayer. Ayan, mag-i-available to sa Shopee, sa Shopee, Lazada, yes. Sir Clarician Publication. Yes. And ano yung nag-udyok sa'yo na tuunan ng pansin ng Eucharistic Prayer? Eucharistic Prayer the fourth ba ito? Yes. Eucharistic Prayer 4 sa iyong catecism. Bakit kailan ito mas pag-aralan ng mga ordinaryong Pinoy Catholic? Yes. Kasi yung first book ko, Catechism about the relics. No? So kasi hindi naman aware ang mga tao sa relics. So we need to help them. Ngayon, hindi sila aware na kapag lumuluhod na sila sa misa, yung after, di ba yun, dahil sumainyo ang Panginoon, lift up, taas na doon sa yung puso at diwa, pasalamatan ng Panginoon ating Diyos, hanggang sa Amen, yung sa pamamagitan ni Kristo kasama dyan sa Kanya, yun ang tinatawag na Eucharistic Prayer. Yun yung puso ng misa. So, na dapat nakaluhod. Ito yung pinaka-moment na yung tinapay at alak, nagiging katawan dugo ni Kristo. Ito yung panahon na, ito yung oras na ang Espiritu Santo bumababa sa tinapay at alak at bumababa sa mga tao para tayo ay pagkaisahin. Focus lang tayo sa pagluhod eh. Or na-focus na tayo doon sa pag tinaas yung katawan ni Kristo, tinaas yung dugo ni Kristo, akala natin yun na. So, we need to go back to this desire ng Vatican II na magkaroon tayo ng conscious participation. Alam natin dapat kung ano yung dinadasal natin.
Kasi ang pangit ka naman, nagdadasal ka pero hindi mo alam. Di ba? Parang nag-Our Father ka, hindi mo naman alam kung ano ibig sabihin. Murmuring lang yun ng words. Okay. Pero, kapag alam mo na yung prayer, naintindihan mo na, dasal mo na rin yun. At meron kasi tayo 4 na Eucharistic prayers. Ang narinig lang po ninyo lagi ay Eucharistic prayer 2. Oo. Kasi yun yung pinakamaiksi. Diba yun? Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu, may mga banal ng mga kaloob nito. Bata pa lang ako, memorize ko na yun. Kasi maiksi eh. Meron pang 3. Yung Eucharistic prayer 1, yung panahon ng Council of Trent, yun yung tinatawag na Roman Canon. Okay? Yung pangatlo naman, yung bagong gawa ng Vatican II, Eucharistic prayer 3. Ang isa sa pinakamatatanda na Eucharistic prayer ay Eucharistic prayer 4 kasi gawa ito ng isang santo, si Saint Basil the Great. At kung titignan mo yung gawa ng Saint Basil the Great, ginawa niya ito na parang istorya. Nag-istorya siya ng alin? From Genesis until Gospel, even until Revelation. Kiniwento niya yung buong Biblia sa isang dasal. Okay. Na magsisentro ngayon kay Jesus, yung body and blood of Christ. So, hindi nagagamit ng mga pare ito kasi mahaba. Pero kung bubuklatin nila, napakaganda kasi nga, pag nagmimisa ka, kinikwento mo yung kwento ng kaligtasan. At ano ba binibigay ng Eucharist? Kaligtasan. Right. So, the more na ikinikwento sa'yo, the more na mas inaalaala mo at higit sa lahat, you make present what you remember. So, kaya yung librong yan, yun ang magiging laman niya. Ano ba, bakit mahalaga ito? Bakit? At hindi lang yung Eucharistic prayer na 4, even the Eucharistic prayers at ang misa. Ginawa kong isang kwento, paano natin intindihin yung misa. Tama-tama, Jubilee year ngayon, hindi pagyamanin natin ngayon ang ating pananampalataya sa banal na misa. Right. Ang ganda nito, Doc Dave. May mga debate tungkol sa open communion, ang pagpayag na tumanggap ng communion ng lahat. Bakit hindi practicing, kahit hindi practicing Catholics o nasa irregular situation, batay sa yung catechesis, paano ito nakaka-apekto sa kabanalan at integridad ng misa? Well, turo kasi ng Catechism of the Catholic Church at ng canon law na kapag tayo nasa state of mortal sin, huwag tayong tatanggap ng katawan ni Jesus. Kasi, sabi nga, yun ay sacrilegious. Yeah. Pwede ka naman magkomunyon. Mangumpisal ka muna. No? Pero, bakit bawal? Kasi, yung katawan ni Kristo ay dapat papasok lamang sa isang malinis na katawan. Okay? So, kapag nagkomunyon ang lahat, at ito ay, kunyari, kahit may mortal sin ka, magkomunyon ka, ano nangyayari sa katawan ni Kristo? Nababastos, nadedesecrate. Gusto ng demonyo yun. Kaya, sorry for this, maraming mga satanista, Satan worshippers, hindi na kumukuha ng Blessed Sacrament para bastusin sa Black Mass. Kasi, the moment na makita lang nila yung mga tao, hindi nangungumpisan, may mortal sin, no? Magkomunyon, bawing-bawi na sila doon. Ngayon, hindi po ipinagdadamot ni Jesus ang kanyang katawan. Bagkus, tinuturo sa atin ni Jesus ang pagpapakumbaba na humingi ng tawad muna. At paano yan? Magkumpisal ka muna. Patatawarin naman ng Diyos lahat ng kasalanan natin Diba? Pag tayo nagsisisi. And then after that, you go to confession, you go to communion, you receive Jesus properly, kung pwede, kneeling through the tongue, kasi hindi natin mahawakan because we feel unworthy. May mga paring allergic dyan. Naku, totoo. No? Pero may maganda akong explanation kasi sa liturgical law, no, as a liturgist, yung first na ibinibigay na, kasi may ano yan yung first word or the word and then kung ano yung other choice. Yung first choice kasi ng general instruction of the Roman Missal, nakalagay doon, through the tongue or through the hand. Sa anong unang rule? Tongue muna. Kung di pa pwede,
yung hand. Mm. Or, nakalagay sa Redemptionis Sacramentum, kneeling, or, if you will receive it standing, Standing. magbabaw ka muna, and then you receive it either to the tongue or to the hand. Mm. Batas ng simbahan yan. Mm. No? So, yun nga. So, hindi pinagdadamot ni Jesus yan. Mm. Bibigay pa rin niya sa atin. Mahal na tayo eh. Mm. Pero sana, matuto tayo magpakumbaba. Mm. Humingi muna tayo ng kapatawaran. Confession. Confession. At yun ang sasabi ng Eucharistic prayer for, Uy, niligtas na kayo ni Jesus sa krus. Dapat magkaisa kayo. Dapat magsaya kayo. Tanggapin niyo ang kanyang katawan at dugo. So natin tatanggapin sa misa. Yeah. The reward of all who are saved. Yung nga ano din. No? Gantimpala ng lahat ng mga iniligtas at tinubos. Kaya naalala ko yung isang kilalang podcaster, Christian podcast sa Amerika, na kasi nagkaroon sila parang discussion mga Christian Avengers kung nabalita mo yun. Yes. Parang gumugawa sila podcast, lahat ng mga pastor, mga ganyan, mga kilalang mga nasa online. Then nabanggit doon ng isa na Eucharist daw is a dirt. Do you want to have early access? You could be the first to watch the interviews I've done with guests on our program Historiang Katoliko. You can do that, my fellow believers, by joining my Patreon group. In conducting interviews with various guests here in the Philippines and abroad, I haven't been able to edit and upload them right away. I still have a lot of backlog because I'm a one-man team. So most of the time, I'm really the one editing. In fact, I edit all the interviews and vlogs on this channel. As much as I want to upload them right after the interview, I can't do that because we need to edit and enhance the interview by adding slides and information that are very relevant and will be more helpful to you. You can access it by joining my Patreon group. Once I finish the interview, I immediately upload previews to our Patreon group. It's a recorded interview. And you know, my fellow believers, by joining our Patreon group, you also help me in our online evangelization. You know, what we are doing is not free. We have costs, what we use, transportation to go to those I interview face-to-face, etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. The cost is really significant and will be spent here. So, my fellow believers, by joining my Patreon group, you will help me improve and make our online evangelization better and continue further. Not only will you get early access, but you will also help me in our online evangelization. In a way, you will be my partner in doing this. If you don't have the gifts in what I do in speaking, interviewing, but you have the capacity to help me in this mission, it will definitely improve. Let's partner. I will do the inviting, interviewing, but at the same time, the Lord knows that you help me and you've been partnering with me in this mission. So, my fellow believers, to join our Patreon group, I will put the link where you can access this Patreon group. It has a cost, a small fee you just need to pay, but the spiritual benefit for you will be overwhelmingly abundant. Thank you so much. Bless. Ganyan. So, parang nag-viral yun. Dami nag-react. Kasi nga, for them, para daw worship natin yung isang bread, symbolically lang naman daw yun. Ganyan. So, any comment on that, Well, Doc? coming from a non-Catholic seminary where I did my 2 doctorates, I thank God that my professors, they're doctors of theology, and even grabe ang mga galing na mga professors namin. When they asked me to discuss that argument, ito lang sagot ko sa kanila. Mas madali pa nga ako maging tao, si Jesus, kaysa maging tinapay. Kasi yung tao gawa niya. Yung tinapay, gawa ng tao. Pero bakit pinili ni Jesus maging tinapay? Matalino si Jesus eh. Hindi naman lahat kumakain ng kanin.
Hindi naman lahat kumakain ng mashed potato. Lahat kumakain ng tinapay. Kahit saan ka magpuntang bansa, ang staple food, tinapay. Bakit? The bread, ang ganda ng prayer, pinagpagura ng limpak na kamay. Blessed are you, Lord God of all creator. To your goodness we have this bread to offer. Work of human hands. Ibig sabihin, ginagamit tayo ni Jesus Yeah. para maging daan ng kanyang presensya. Oo. At yung tinapay na yon, it may be unworthy, Mm. it may be unclean, sabi nga niya, dirt, pero kaya nga may epiclesis eh. Mm. Kaya nga, sa part ng Eucharistic prayer, hinihingi ng simbahan sa pamamagitan ng pare na si Kristo na isanctify yung bread at wine Mm. para maging katawan to make them worthy to become body and blood of Christ. Mm. Gusto ba ni Jesus maging tinapay? Oo. Pero ginagawa natin lahat para maging kaaya-ayat, no, karapat dapat yung tinapay na ito. Mm. Ngayon, ang hirap kaya magkomunyon kung Mm. sabi natin, katawan ni Kristo yung tinapay. Okay. Pero tinapay lang yan eh. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Buti nga, tinapay lang. Paano kung magkomunyon ka? Totoong laman, totoong dugo. Sabi ni Father, body of Christ, yan, kagat na. Saan mo gustong banda? Puwet? No? Belly? Ang pangit. Di ba? At higit sa lahat, hindi magbibigay si Jesus ng pagkain na mahirap kainin. Mm. Diba? Ikaw, tatay ka. Pakakainin mo ba yung anak mo ng hilaw na karne? Yeah. Mm. Painumin mo ng dugo? Siyempre hindi. Mm. Sa sobrang talino ni Jesus at sa sobrang pagmamahal niya, He humbles Himself to become bread and wine. Why? For us to make it easier it will become more easier for us to accept and receive Him. Yeah. Kasi siguro kung lechon yan, baka hindi lahat kakain. O kung yan ay gulay, mas lalo hindi kakain ng iba. Pero tinapay, pinakamadaling gawin, Mm. pinakamadaling kainin, pinakamadaling lunukin. Yeah. Di ba? Tapos sa common argument, bakit di ba it is finished na nga, tapos tinapos na nga ni Jesus. So bakit nyo ba paulit-ulit yan? Kasi paulit-ulit din tayo nakakasala. Di ba? Mm. Parang di ba ang ganda nga, no? Yung misa is the memorial, alaala ng Paschal Mystery. Mm. Pero hindi lang natin inaalaala. We make it present. Right. So pag sinabi we make it Inuulit present, inuulit natin, pero hindi lang ulit. Ginagawa natin. Tapos, hindi nga lang madugo kasi yung bread and wine na yung ginagamit natin. Bakit? Kasi every time we remember, we celebrate, we believe in that Paschal mystery, anong ibinibigay ni Jesus? Ibinibigay niya yung redemption, yung pagtubos natin. Yeah. At yun na rin ang daan natin upang tayo ay maligtas. And maraming mga Pinoy devotion like rosary, novena, fiesta, pero minsan kulang sa doctrinal depth. So paano makakatulong ang pinag-aralan mong Eucharistic prayer para malapat ang malalim na teolohiya sa ating devotion? Well, ang mga pagdarasal ng debosyon ay bunga ng ating pagsimba. Kasi gusto natin, ang saya magsimba, ang saya magmisa, itutuloy ko ito sa pamamagitan ng aking dasal. At the same time, itong mga debosyon na ito ay nag-lead patungo sa misa, sa liturhiya. For example, nagdadasal ka ng rosary. Di ba yung rosary? Kwento rin ng salvation history. Right. Rosary, Eucharistic prayer pagsamahin mo, yung rosary maglilid sa atin sa Eucharistic prayer. Kasi marinig mo yung for example, Annunciation, maririnig mo yung Mysteries of Light, maririnig mo yung Paschal, yung Sorrowful Mystery, lahat nandiyan. So, ang practice natin, rosary. Ang mga novena, naglilid din sa atin. Kung tayo ay nagdadasal ng maayos at binabasa ng maayos, at alam natin kung kailan dasalin ang mga novena, dapat alam din natin kung ano ang dinadasal natin sa banal na misa.
Yeah. Mahalagang pakinggan. Mahalagang makiisa ka sa dasal na yun. Tapos, hindi lahat ng parokya dito sa Philippines madalas gamitin ng Eucharistic prayer for. Sa tingin mo, anong nawawala sa mananampalatayang hindi naririnig o naunawa ng nilalaman nila? Well, hindi natin masisisi ang mga pari. Una, dahil siguro hindi na iturang maayos sa seminaryo. Oo. Pangalawa, dahil nga sa dami ng misa na sunod-sunod, Eucharistic prayer to na lang. Mabilis na. At the same time, pwede pa makapag-misa ng ilan beses pa. Ang Eucharistic prayer for kasi napakahaba at napakamatula kung Tagalog gagamit na ang ganda ng pagkatula ng Tagalog. Pero, yun nga ang nangyayari ngayon na ipagdadamot ngayon sa mga tao ang panalangin at ang panalangin nito ay makakaturo sa kanlasana ng ating pananampalataya. So, ang pare, responsibility niya na ituro yung ating pananampalataya, hindi lamang sa pamamagitan ng catechism, hindi lamang sa pamamagitan ng mga program, yung misa mismo. Tawag natin doon mystagogical catechesis. Ang misa, ang rites at prayers, nagtuturo kung ano ang dapat natin paniwalaan. Yeah. Kaya ba, the law of prayer is the law of faith. Kung ano ang dinadasal ng simbahan, yun ang pananampalataya natin. So, imagine this, kapag yan ang ginamit ng mga pare, parang pag ordinary time, kasi ordinary time lang pwedeng gamitin Isipin mo, hindi na magsasawa ang mga tao na memorize na Eucharistic prayer too. No? Minsan, bigyan mo ng progressive solemnity, bigyan mo ng konting taas ng solemnidad sa misa sa pamamagitan ng mga panalangin. Dito, yun yung palagi yung ginagawa. Pag ordinary time, yes. Oo. Usually ba, gaano ba katagal yan pag sa isang misa? Wala pang 10 minutes Oo. Kung yung talagang dahan-dahan, wala pang 10 minutes. Nagkikwento ka kasi. At ang maganda doon, yung pagkwento mo, nangyayari kung anong ginagawa. Kung anong kinikwento mo, nangyayari dito ngayon. Yeah. Pero maraming Pilipino, kunyari, lukewarm, di aware sa ganyan Yes. Ano ba nila nalalaman na... Well, hindi rin natin sila masisisi kung ano may mga dahilan na ng pagiging lukewarmness. No? Pero kaya nga, itong libro ito, mga catechesis, misa, the greatest catechesis that we can give them ay nandun sa loob mismo ng misa kasi yun ay available Diba? Punta kang Quiapo every Friday, every hour misa. Punta ka sa ganitong Baclaran, yun ay opportunity. Kasi siniseryoso. Ayun nga. Kasi nga, hindi rin natin siniseryoso yung mga dinadasal natin. Opportunity na yun Kaya tayo, bilang mga pare, bilang mga laiko, aralin natin. Para itong pag nalaman na natin kung ano ang dapat natin ituro sa tao, okay. Paano kung si Jesus ang nagtuturo sa kanila? Isipin mo yun. Kapag dinasal ang Eucharistic prayer for, ang pare alter Christus, si Jesus na yon, binabanggit niya yung salitang mga yan. Ang nagkakwento, hindi yung pare. Ang nagkakwento, si Jesus. Di ba? Yeah, right. So, paano pinapasok ang catechesis tungkol sa reliquarium at relic ni Blessed Ivan sa malawak na sakop ng Eucharistic spirituality? Hindi ba natatakot ang iba baka maging sentro si Blessed Ivan kaysa kay Christ? Well, ang lagi sinasabi ni Blessed Ivan, humility. Lahat dapat nakasentro sa Eucharistia. Kaya itong mga santong ito, kung meron mga common denominator sila, lahat namuhay sa Eucharistia, sa misa. Diba? Kaya kung titignan mo yung mga buhay nila, lahat sila nagmahal sa misa, grabe yung devotion sa mass, confession also. Kasi yun talaga, the Eucharist is the source of spirituality, the source of holiness. No? Kasi yun yung daan ng Diyos para pabanalin tayo. When we worship God, sabi sa liturgy, when we worship God, the grace of God is not material graces. The grace of God is not, worldly Right. Graces. The grace of God in the liturgy and the Eucharist is holiness. Inihahanda pala tayo para makasama niya tayo sa langit. At sila, recipient nun. Kaya sila nasa langit. Kasi, nagsimba sila.
nagmahal sila sa liturgy. Yeah. And may mga nagsasabi ng mga veneration daw ng relics ay luma o may halong pamahiin. So ano yung pinaka-practical at malinaw mong paliwanag para ipakita na ito'y tunay na paggalang sa biyaya ng Diyos? Well, the reliquarium is the biggest catechesis that you can do. Hindi natin sila ginagawa anting-anting. Yeah, superstitious belief. No? Hindi natin sila binabastos. We venerate them properly. No? At the same time, no, ang paraan ng pag-venerate sa mga relic ng mga santo ay sa pamamagitan ng ating pagmamahal natin sa kanilang mga labi. Parang ganito, di ba? May mga naman tayo na kayong kamag-anak. For example, lolo, lola. Sabihin ko, kaya yung mga kalansay ng lolo at lola, paglaruan ko. Papayag kayo? Siyempre hindi. So, hanggat kaya, gagalangin natin yung mga damit nila, yung mga relo nila, yung mga inaalaga natin. Bakit? Alaalay ng lolo-lola mo yan eh. Ito yung mga alaala ng mga santo, alagaan din natin. Mahalin din natin. At remember, every time we celebrate the saints in the church, particularly sa misa, we venerate them but we worship Jesus Christ. Si Jesus pa rin pala, si Lord pa rin pala, si God pa rin pala ang end nito ng veneration natin. Kaya di ba we say, blessed be God in His angels and in His saints. Yeah. Yung iba, madalas, di ba yung ibang relic nagagamit din talaga sa hindi maganda. Yes. May mga ganung... Marami kaming success. There was one time, ito, ano lang po ito kwento po ito na nangyari talaga dito. May isang dinala po dito na dineliverance na bata. Kasi po yung bata, nalalaman na may reliquarium, nalaman yung sa napanood nila sa inyo, dinala dito. At magugulat po kayo kasi yung bata may mga relic. Saan niya nakuha yun? Ito na. Sabi nung nanay, kasi nakuha po ito ng anak ko kasi sorry baka may lang po, sensitive po ito, no? Na may na-meet sa internet, ngayon may pinagawa sa kanya mga sexual acts, kapalit ay relic. Authentic relic pa yun? Ito na nga. Hindi ginamit sa deliverance, hindi kinaya. Nagpatawag ng isang exorcist from Mindanao, pumunta dito. Sabi gamitin natin relic. Di nawawala na yung bata. Sagot ba naman ng bata? Wala na epekto yan kasi yung relic pala ay saksi sa mga sexual sins ng batang ito at nung nagbigay nito. Na-desecrate na. So anong ginawa namin? Ginawa namin lahat. We make reparation. No, talagang nagdasal kami. May prayer doon sa ni Father Cabadi, yung mga desecrated objects. Wala talagang na-desecrate. So nilibing na lang namin. Wala na. Ang dami mga relics na na-desecrate kasi mali yung paraan ng pagkuha. At mali din yung paggamit. Kasi akala nila, pag may relic ako ng santo, mas banal ako. Pag may relic ako ng santo, mas katoliko. Hindi ho. Ang mga relic para sa lahat. Kaya nga may mga parish priest nagko-contact sa amin, nalalaman, may parishioner ako, may mga relic, anong dapat gawin? Di Father, sabi mo, dalhin sa parokya. Or dalhin dito may mga nag-donate na dito ng mga kamamatay lang ng lolo, lola, binibigay nila yung mga relic ng lolo at lola nila kasi naibigay na isang pare, naibigay na ganito. Dito na pinapamana para mas proper ang veneration. Yun nga nakalulungkot, no? Nagiging daan din pala ng kasalanan yung relic. At yun ay isang realidad na nangyayari nga sa Facebook, sa social media na ang relic nagiging daan na ng kasalanan, kasamaan, no? Kaysa maging daan ng kabananan. Dami nagbebenta, third class, dami nagbebenta ng ganito. Wala namang problema kung bibili ka o magbibigay ka ng donation sa kongregasyon or sa order. Pero yung magbenta na for the benefit of the person na nagbebenta, that's a different story. Pero kung gusto ko magkaroon ng relic na first, paano ba ginagawa yan? Well,
Kung may rosaryo, may panyo ka, itouch mo sa relic, third class relic na yun. At wag natin maliitin ang third class relic kasi ang third class relic is also powerful. May isang Monsignor sa Visayas, may bracelet sa ng 24 Glory Be ni Saint Teres, tinatch doon sa relic ni Saint Teres. Nung nag-exorcism na, yung demonyo nagwawala. Bakit? Nandun na daw si Teresita. Ano nalaman ng demonyo yun na tinatch sa third class relic yung bracelet? Wow. Meron ditong pumunta, pinahid yung kanyang panyo sa lahat ng relic. Pag uwi sa bahay, anong amoy yun? Tapos yung may sakit, ang sakit pala niya, barado ang kanyang sinus. Anong amoy yun? Wow. Miracles do happen, pero yun nga lang, we need to defend the sanctity of relics. Kaya kung may kakilala kayo na may, sa palagay may mga relic, tapos ganoon ginagawa, tulungan na natin, iligtas na natin ang kaluluwa nila. Nakalulungkot eh. Hindi nila alam ang ginagawa nila, mortal sin na. Siyempre, mabubulag sila. Gusto ko to, akin to eh. Amin to eh. Wait, sa simbahan ho yan. Hindi po yan sa simbahan ho yan. Kaya di ba yung reliquarium, tinayo as the greatest, parang kay Gaudi yun sa Sagrada Familia, our greatest sorry, our apology to all the saints for the desecration of their relics. Yeah. And minsan nauwi sa cultural event ang misa. So, nandyan ang choir, special song at iba pang ritual. Paano makakatulong ang mas malalim na pagintindi sa Eucharistic Prayer 4 para bigyang balanse ang solemnity at celebratory spirit sa misa? Well, kung titingnan mo yung Eucharistic Prayer 4, ang ganda ng pagka-compose ni Saint Basil the Great. Kasi, you give what is best for the Lord. So, when we pray, it speaks what is in your heart and what is in the heart of the church. So, kung pagkakanta kayo, magdadasal kayo, magsiserve kayo, dapat sentire cum ecclesiae. Isipin mo, ang isip mo dapat isip mo kaisa ng simbahan. Gawa mo kaisa ng simbahan. So, every time that we serve in the Lord sa misa, dapat tulad ng Eucharistic prayers natin na wala tayong dapat gawin kundi lift up your heart. Give thanks to the Lord our God. Yun lang talaga. No? Kasi lahat tayo ay, tawag natin doon, collaborators lang. Ang bida talaga sa misa, sa liturhiya, si Jesus. Yeah. So ano man gawin natin doon, hindi na, sabi nga doon sa isang preface, our thanksgiving doesn't add up to your greatness. Hindi ito nakakadugtog kay Lord. Pero it is His gift to us. So take this opportunity na yung gift na to, ibigay natin ng maganda. Ibalik natin ng maganda. Diba? Kaya kakanta tayo na maayos, according to the liturgy, to the norms, mag-serve tayo na maayos. Kasi nakiki-collaborate lang tayo. Yeah, and may man nagsabi dapat daw paigsi ng misa o mas gawing light para makaengganyo ng mas maraming tao. Ano ang masasabi mo? Ano masasabi mo dito lalo na sa pagtitibay ng Eucharistic Prayer for ang mas malawak na kasaysayan ng kaligtasan? Sabi ni Saint Jose Maria Escriva, the Mass is long, your love is short. The more na mas mahaba ang misa, the more mas solemn ang misa, binibigay natin kung ano ang nararapat sa Diyos. Because in the liturgy, in the Mass, man gives adoration that is proper to God. Yung ang sabi ni Blessed Ivan Merce. Hindi ikaw ang bida. Hindi mo yan celebration. Ang bida din si Jesus. Ang bida din si simbahan. So, kung gusto mong paiksiin, sandali lang, baka may problema ka sa pagmamahal. Di ba pagmahal mo, gusto mo lagi mong kasama. Ito 1 hour, 1.5 hour. Bitin pa yun. Sa 7 weeks, sa 7 days in 1 week, na binubuhay ka ni Jesus, binubuhay ka ng Diyos. So, gano'n lang yun eh.
the Mass is our only way to say, I love you, Jesus. It is our only way to say, thank you, Jesus, sa buhay na binigay niya sa'yo. Kaya, huwag mo madaliin. Baka mamaya, madaliin din ng Diyos yung buhay mo. O, di ba? Pili ka. Tama. Di ba? Okay, iba papasok na doon. Parang nanonood na ng sine eh. Pagkatapos ng homily, alis na. Oo. Kasi nga, kulang na tayo sa catechesis. Oo. Kaya yan, yung mga libro yan, catechesis yan, yung ginagawa mo sa ministry nito, catechesis, para i-open na natin, no? Sabi nga nila, ano na to, talagang bugbugan na to kasi marami na mga tao because of the current cultures that are being developed right now, yung feeling okay, di ba, yung woke culture, di ba, yung cancel culture at marami pang culture. Ang nangyayari, nadadami ang Diyos eh. Ang Diyos hindi nagbabago. Yeah. At ang nakatakot dito, ang mga ginagawa natin, kapag ang consequence nito ay papuntang impyerno, hindi ang Diyos ang sisisihin, tayo lang. Right. Yung parang gospel kahapon kay rich man kasi Lazarus. Consequence lang yan ng ating mga ginagawa. And that's why the Eucharistic prayer will tell you, huy, ginawa na to ng Diyos sa inyo, binigay pa niya yung katawan at dugo ni Kristo, katawan at dugo niya sa inyo. Ano pang inaantay niyo? Diba? Yeah. And kung meron ka may isang matapang na punto sa aklat mo na inaasahan mo mapapaisip ang magbabasa nito, ano to, brother? Well, kung gusto mong maligtas, basa ka niyan. Bakit? Sabi ni Saint Paul, diba, God wants us to be saved and come to the knowledge of the truth. The truth can save. If you know what we're praying, if you know what we're doing, if you know the truth, then the truth is none other than Jesus Christ. We are part of that life of truth. Yeah. Ang ganda nun, Doc Dave. And paano ba nila itong avail, itong bago libro mo? Di ba, di ba magkakaroon ka ng... book launching. Yeah, sa March 29, hindi lang sa book launching. Libreng liturgical seminar na parang Advent recollection na din. Nice. I-explain ni Father Paulo Gamboa, yung National Director ng Confraternity of the Brown Scapular at Fraternity of Priests. Sa rin ang liturgies ng Discalced Carmelite Fathers. Yung connection ng Eucharistic prayer at ng Jubilee year. Kasi, di ba, Year of Hope. So, ang Eucharistic prayer, prayer of hope din siya. Di ba? So, magbibigay mo na sa seminar para pagyamanin ang ating buhay pananampalataya. After that, we will have a book launching. Explain ko anong laman yan on March 29, 8 o'clock in the morning until 12 o'clock in the noontime sa Immaculate Heart of Mary Parish or Claret Church ang tawag nila doon sa UP Village sa Diliman, no? Mas katabi ng Claret School of Quezon City. At nakatutuwa kasi libre ito, no? May pakain pa. Libre na, natuto ka na, may pakain pa, makabili ka pa ng We Give You Praise. No? Yeah. So, all of the proceeds of We Give You Praise will be for the construction of the bigger reliquarium and for the scholarship of Blessed Ivan. Mas kasi may mga pinapaaral tayo, Brother Adrian, na mga young, poor, yet deserving students natin, no? College, no? At of course, ay mga missions natin ng feeding program. So, lahat po yan dyan mapupunta. Wow. So, may mga scholar. Yes. Ganun. Right now, we have one studying astronomy. Tama na ako, Brother Celsus, astronomy. Tama, astronomy. Gusto mag-astronaut? Oh, parang ano, kasi ano siya gusto niya maging scientist. Okay, pero we have, ganun. At some pinakatalino sa Pasig. Sa history ng Pasig. Mas matalino pa kay Rizal. 99.9 ang kanyang grade. Parang safeguard lang. Galing Yes. Scholar natin dito. And then, meron tayong pinapaaral ng religious education sa SENA. Then, we have two student assistant. No? Hindi lang buo yung kanilang scholarship kasi siyempre, kailangan din natin bayaran pa yung ibang bills. No? Pero may nag-aaral ng conservatory music, ng philosophy, saka ng isang senior high school. So we help these young people. Mahirap ang mag-aral ngayon kasi grabe yung crisis. Pero sa pamamagitan ng dasal at tulong ninyo,
we can help them, no? And then, of course, yung feeding program, our monthly feeding program, no? Sa adopted community natin, sa Tondo at sa Cavite. No? So, dami nating mission. Kasi, yun yung gusto ng mga santo eh. No, we're just doing their job. No? Ano lang na tayo, staff lang tayo dito. So, yun. Yeah, and sa mga viewers natin gusto ma-visit tong reliquary, makita nila yung mga relics. Yeah. Ang reliquarium ay open every Saturday and Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. So, basta mag-doorbell lang, nakalock lang po yung gate kasi for security. Kasi, ito aminin ko sa inyo. Recently, may nakita kong mga rumuronda na, you know, yung mga magnanakaw. No? Daming nakawan ngayon dito sa Marikina. So, yan sinasarado lang namin. So, you just push the doorbell. Pag weekdays, mag-message muna sila. They can visit our Facebook page, Reliquarium, our website, ivanmers.org. No, nandun yung schedule. Tapos you can contact kung gusto yung mag-special visit, group visit pag weekdays. Basta hanggat kaya po, gusto namin kayong i-welcome ng weekdays. Yun nga, pag hindi po weekdays, weekends lang talaga. Kasi nga, grabe, ano tayo, tawag dito, tipid to the max tayo. Ano? Tipid to the Pero we have here mass every Sunday, 3 o'clock in the afternoon. 30 minutes before the mass, we have confession. After the mass, blessing of sacramentals. Lahat ng sacramentals na naiisip ninyo, dalhin nyo na dito. Exercise yan, ha? Yes, exercise using the Roman ritual. And then, of course, we have other activities in line. Holy Week, meron tayong procession of the relics of the Passion. Yung true cross, crown of thorns, no? So, ikot for the first time sa buong Marikina Heights with the help of our parish. So, marami tayong activities dito to help people engage themselves and encounter the saints, no? Kaya nga, sabi namin, punta kayo dito and experience heaven here on earth. Wow. Amen. So, thank you so much, Doc Dave de la Cruz, sa opportunity to at makatikais kami about Eucharist, about Saint and Blessed Ivan Mers. Sobrang helpful at marami tayong mga viewers na matutulungan ng mga to. And syempre, baka may magtatanong dyan, paano sila makihingi ng mga pamphlets or... Yes. Pag pumunta po kayo dito, we give the Stampita of Blessed Ivan Mers, at kung gusto niyo po kami relic. Pag relic, basta parokya, pwede, no? If you have your parish priest, you know, your parish priest, pwede niyo siyang sabihan na maglagay ng relics sa parokya. Pero pag kayo, gusto magka-relic ni Blessed Ivan Mers, dala lang kayo ng panyo, yun na yung relic ni Blessed Ivan. Pero, yun nga, no, pag pumunta po kayo dito, bring all your sacramentals, itouch nyo na lahat ng mga sacramentals niyo sa relic dito para maging third class relic. Wow. So, any final words sa ating mga viewers? Well, of course, thank you, Brother Adrian. No? So, may the Lord bless you, especially your family, especially this ministry. Ang dami mong naililigtas na kaluluwa. Amen. Sipin niyo po, nasa Antique po ako. It's a story. Nasa Antique ako. Dulong-dulo na ng Antique. Sabi, napanood ko kayo. Kanino? Kay Brother Adrian. Tinawag yung mga, diba kay Brother Adrian? May chapter na ng doon, fans club mo. No? So, ang dami po niya naliligtas. Pero please support Brother Adrian. And of course, again, we always welcome you here in the Reliquarium. This is your home in Marikina Heights. This is the home of the sacred relics and your home. Kapag umuwi po kayo dito, yayakapin kayo ng mga santo. No? At ano man po ang inyong maitutulong, gusto niyo po i-promote si Blessed Ivan, gusto niyo po i-promote ang Reliquarium, gusto niyo maging prayer warrior, kasi meron po tayong Apostle of the Youth Prayer Movement na nagdadasal para sa mga vocation at mga exorcist, no? Parang kanina may nag-message, brother, may exorcism kami 9 o'clock, dasalan mo kami. Yung buong Apostle of the Youth Prayer Movement, 9 o'clock, nagro-rosaryo eh. Nice. 30 minutes after, brother, ang bilis ng exorcism. Bilis, sabi ko, So, baka gusto nyo sumali. And, of course, let's work together. Hopefully, we make Blessed Ivan Mers a saint through the signature campaign at maitayo natin yung bigger chapel, yung bigger reliquarium. Hindi naman kayo dapat ang magbigay. Baka may kakilala kayo
na pwedeng tumulong sa atin. Makilala niyo po si MVP. Sino pa ba yun? Sila Eva, Elon Musk. Elon Musk. Baka best BFF po ninyo, no? Elon Musk. Na makatulong sa reliquarium. Kasi, yun nga, we want to embrace more people. This is your chapel. This is your home. Alam ni Brother Edian yan, no? Yeah. This is your Yeah, baka may makilala kayong mga politiko dyan, mga gusto magpasikat ngayon. No? or gusto natin mapabanal. Diba? Dali nila dito. Masanctify ang kanilang mga pera. Diba? Totoo. At ibigay sa reliquarium. So, thank you so much. Thank you, Brother Edian. Always a pleasure to talk with you, especially sa mga usapang relic at mamuhay ng banal. At rest assured of our prayers and support sa mga mission na ginagawa mo dito sa ministry na to. And curious lang ako, bago ako humingi ng ng prayer sa'yo. Nung teenager ba to ni Kuya Kim, Katoliko pa siya na? I think so. Kasi alam niya lahat eh. Well, matalino naman siya. Pero I think so. But you know what? I was surprised. According to them, he was praying. He was praying. Especially nahawakan yata niya yung relic ng True Cross, ng gloves of Padre Pio. So, we pray. Ang sabi nga namin, bahala ang mga santo mag-convert sa mga taong yan. No? Kasi we do not enforce. No? But we pray for inspiration. Yeah. And ano po ba na feature? KMJS ba? KMJS. Yan. Corina? Opo. Tapos, Corina parang isa, I forgot yung mga sa mga news. And of course, yung talagang the Tour of Sacred Relics, yung bago pa magkaroon ng reliquarium, yung Tour of Sacred Relics, yung maraming features sa media talaga na iniikot pa natin yung mga relic ng mga santo noon. So, ngayon yung bagong relic, ay bagong chapel na tatayo nyo, meron na bang? Ang balita is, we're still looking for donors, no? May lupa naman na available just in case, pero maliit pa kasi 300 square meters, no? So, hopefully mga 500 to 1,000 ang target natin, or kung may mabuting puso, 2,000 for the parking space. Parking space pa lang, grabe na eh, no? So, pero ang maganda pa, pag lumaki po ang reliquarium, Brother Edes, check ko lang nandun sa brochure natin. Number 1, we will have the replica of the Holy Land, Bethlehem, and the Holy Sepulchre. Kasi may relic tayo eh. We will have the replica of St. Michael's Cave. Ayun. Yung sword. And then, we will have the wonderful chapel of all the Holy Land relics. Kasi, kapag mga Holy Land relics dito, santo pa lang to. At marami pang gusto mag-donate, Brother Adrian, ng mga malalaking buto ng mga santo, yung skull, yung buong katawan. So saan natin lilipat? Wala, pati sa kama ko, katabi ko na siya na matulog, no? Pero, ang dami po. What else? There will be a columbary, no? Para sa mga namamatay sa kalsada. Kasi yung mga namamatay sa kalsada po, mass grave lang sila eh. Walang pangalan. Dito, yung mga magdo-donate sa reliquarium, mga donors natin, they will have this vault na doon na sila pwedeng ilibing. At araw-araw doon sila mimisahan kasama ng mga santo. Galing. Yun lang maibibigay natin eh. No? Sabi ng brother, bakit antay pa namin mamatay kami? Kasi yun naman ang gusto natin, di ba? Papunta sa langit. No? Ano pa? Columbine, the biggest cross with the relic of the True Cross at the center. Parang sa Vatican, no? Yung cross doon, nandun yung relic. And of course, the biggest image of Mama Mary, Our Lady of Lourdes, no? Na nandun sa tuktok ng rooftop natin. So, these are not only dreams. These are missions that we want because sipin mo pag mayroong ganong kalaking cross na may relic ng True Cross, sino pang demonyo lalapit sa Marikina or sa Antipolo sa Metro Manila? Di ba? So, imposible? Nothing is impossible with God. Basta tulong-tulong po tayong lahat. Amen. So, mag-message lang sila kung gusto nila mag-support or sa page. Facebook page, sa ating email, sa ating website po. Nandun naman po lahat ng contact natin po. No? At basta,
bisita kayo dito, uwi kayo dito sa Marikina, dito sa tahanan ninyo sa Reliquarium. Amen. So, thank you again, Doc Dave. At baka pwede kami humingi ng prayer sa'yo. Sure. So let us invoke all the saints, lalo pa sa mga may sakit na nanonood, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord Lord have have mercy. Holy Mary, Mother of God, Pray for pray us. for Saint Joseph, Pray for us. Saint Michael, Raphael, and Gabriel, Pray for us. Saint Peter, Saint Paul, and the holy apostles, Pray for us. Blessed Ivan Merce, Pray for us. Saint Teresa of the Child Jesus, Pray for us. all the saints and angels of God, Pray for us. May God the Father bless us. May God the Son heal us. May God the Holy Spirit enlighten us and give us eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, Yes, Lord. feet to walk with, and mouth to preach the word of salvation with. Yes, Lord. And may the angel of peace watch over you and lead you at last by the Lord's gift to the kingdom. Amen. Amen. And through the intercession of the Blessed Virgin Mary, of Blessed Ivan Merce, and of all the saints, may the Lord bless all of you. May the Lord heal all your sickness. May He help you to overcome all problems, trials, challenges, and difficulties of this life. Amen. May the Lord bless and protect you, remove the evil within or around you and your family, Yes, Lord. and give you all the necessary graces so that you may serve Him and His people. Yes, Be Lord. blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. In the Father, and of the Son, And the Holy Spirit. Amen. So, thank you so much. Thank you, Brother Adrian. And God bless mga kapatid. God bless po. See you.